Hindi dapat alam ni Peppa Pig na umiiral tayo. Pero ilang beses nang nilabag ng palabas ang patakarang ito. Minsan tumitingin pa sa kamera ang mga karakter. Tahasang kinikilala ang tagapagsalaysay. Tatalakayin natin ngayon ang pinakamagagandang paglabag sa ikaapat na pader sa Peppa Pig. Simula sa pinakawalang kapantay sa serye. Sa arcade episode, matapos manalo at makalikom ng maraming token, pumunta sina Peppa at pamilya sa prize counter na umaasang makakakuha ng kamanghamanghang premyo. Ibinigay ni Miss Rabbit ang grand prize, isang lapis. Hindi tropeo, hindi malaking stuffed toy, isang simpleng lapis lang matapos ang hapon ng pagsisikap. Pilit na pinapaganda ng tagapagsalaysay, iginiit na mahal ni Peppa ang bagong lapis. Pero pagkakuha niya nito, tumingin si Peppa diretso sa kamera na para bang sinasabi na lahat ng hindi kayang ipahayag ng salita. Hindi na niya kailangang magsalita pa. Sa tingin pa lang niya, halatang panduloko ang sistema ng mga premyo sa arcade. Nasaksihan din natin live sa kamera kung paano natutunan ng 4 na taong gulang ang leksyong yon. Pinakamatinding pagbasag na ikaapat na pader ay sa episode na Cinema Visit, kung saan nakaupo ang pamilya sa sinehan at nagsimulang magkwento ang tagapagsalaysay. Ngunit bago siya makatapos magsalita, sabay-sabay siyang tiningnan at pinatahimik ng lahat sa sinehan. Ngayon, Bawat karakter. Sabay-sabay, pati ang tagapagsalaysay ay tumigil sa pagsasalita. Sabay-sabay kinikilala ng cast ang tagapagsalaysay. Nakasama nila at sawang-sawa na sa kanyang pagsasalita habang palabas ang pelikula. Hindi ito isang kindat. Ito ang ikaapat na pader na winasak ng buong grupo. Walikan natin ang unang episode ng Peppa Pig, Muddy Puddles. Sa intro, tumingin si Peppa sa atin at sa episode, tumalon siya sa lubluban at sinabing, "Gustong-gusto ko ang mapuputik na lubluban," habang nakatingin sa kamera. Gustong-gusto ko ang mapuputik na lubluban. Simula pa lang, tinatrato na tayo ng palabas na parang kasama niya tayo sa kwarto. Hindi lang bilang malayang manonood. May mas tahimik ding bersyon nito sa Paper Games. Nampurihin ni Madam Gazelle ang punong gawa sa papel ni Molly Mole. Ito na ang pinakadakilang bagay na nakita niya. Hindi kumbinsido si Edmund Elephant. Tumingin siya sa kamera na parang tinatanong kung ganun din ba natin yon narinig. talaga? Magaling, Molly? At maya-maya, basta na lang sinabi ni Madam Gazelle, Oo, kailangan mo ng tiyaga para gumawa ng animasyon. hindi ito linyang pambata, kundi tila tahimik na ipinaliwanag ng palabas ang sarili nito sa atin. Sa episode na Golden Boots, mas nagpakadirekta pa si Peppa at malakas siyang binanggit ang pamagat na parang siya ang nagpakilala ng palabas. Ang ginitwang roses na pinakamataas. Totoo, palabas talaga niya ito. Sa episode, umarap si Wendy Wolf sa kamera at nagsabi, Parang kwento ni Cinderella. direktang kinakausap ang manonood, hindi ibang karakter. Sa huli, napakalakas ng talon sa putik, kaya pati screen natalsikan. Umabot sa TV ang gulo. Inulit ang parehong gimmick sa Muddy Festival. Naging isang higanting lusak ang lupa pagkatapos ng ilang araw ng ulan. At ang tumalon si Daddy Pig, natakpan ng talsik ng putik ang buong screen. Hindi lang tayo kinakausap ng palabas. Itinuturing din itong bahagi ng mundo ang screen. Kakaiba talaga ang mga nangyayari sa episode ng TV Land. Binuksan ni Suzy Sheep ang kanyang telebisyon at ang palabas na pinapanood ay si Peppa na nagpapakilala ng eksaktong katulad ng ginagawa niya sa simula ng bawat totoong episode. Ibig sabihin, sa loob ng sariling mundo ni Peppa, may palabas sa TV na tinatawag na Peppa Pig na gumagawa ng eksaktong parehong intro na nakikita natin sa totoong serye. Parang naging salamin ng sarili ang palabas. Tulad ng nangyari sa Daddy's movie camera. Kinukunan ni Daddy Pig ng video ang pamilya. Sa huling eksena, parang tagapagpakilala si Peppa at muling ipinakilala sina George, Mommy Pig at ang sarili niya gamit halos parehong salita ng sa simula ng palabas. Ito ang mabait kong kapatid na si George. Sa isang sandali, si Peppa ay hindi lang basta karakter sa Peppa Pig. Siya ang host ng Peppa Pig sa loob ng Peppa Pig. Sa superhero party, si Miss Rabbit ay naharap sa gulo ng party at tumingin sa kamera at nagsabi, Hanggat walang bintanang bukas, direkta tayong binabalaan, pati ang tagapagsalaysay ay nadamay. Sa Rock Pools, reklamo ni Peppa na walang buhangin, sabi ng tagapagsalaysay. mahilig mag-sandcastle sina Peppa at George. Sabay na tumingin sa kamera ang dalawang bata na parang may narinig silang nagsasalita sa ibabaw nila at gustong malaman kung narinig din natin. Sa Wildflower Wood, may binanggit na random na impormasyon ang tagapagsalaysay.
Ang Latin ay isang wika mula pa noong unang panahon. Tumango si Edmund Elepante na parang direkta niyang kinikilala ang tagapagsalaysay. Ibig sabihin, hindi lang ito background audio. Malakas ang presensya niya kaya nakaka-react ang mga karakter sa kanya. Nagkaroon ng sandali si Daddy Pig sa fun run. Pagkatapos kumain ng maraming spaghetti bago ang karera, tumingin siya sa kamera at umamin. Hindi ko ata dapat kinain ng maraming spaghetti. Para itong live na paghingi ng sorry sa mga nanonood. Sa big announcement, matapos malamang buntis si Mami Pig, nagtanong si Peppa ng mga sensitibong follow-up tungkol sa kung paano napunta ang sanggol doon. Direktang tumingin si Daddy Pig sa screen, tahimik na nakikiusap sa mga nanonood na iligtas siya sa usapan. Ang Learn the Alphabet Special ay maraming ganitong sandali. Sa F, kumanta si Peppa. Ako ay isang munting palaka. Habang nakatitig sa kamera na parabang para sa atin lang ang kanyang pagtatanghal. Pagdating sa titik M, ang pamilya ay tumatalon sa muddy puddles at nakatitig sa kamera na tila humihingi ng pagsang-ayon sa kanilang mga desisyon. Lumimaw ulit ang parehong kantang palaka sa Frogs and Worms and Butterflies. Sa dulo ng episode, hindi na kinausap ni Peppa ang mga kaibigan niya at direkta nang sinabi sa manonood kung alin ang pinakagusto niya. Pero mga palaka ang pinakagusto ko. Sa soft play, tumingin si Daddy Pig sa kamera bago pumasok sa play area at sinabi, Papasok ako doon at siguradong mastak ako. ipinapahayag niya ng malakas ang mangyayari sa kanya sa atin. At pagkatapos ay nangyari nga ito. Eksaktong tulad ng sinabi niya. Sa karawan ni Daddy Pig, matapos magsurpresang tumalon sa putik ang pamilya, humarap si Daddy Pig sa kamera at sinabi, Ito ang pinakamasayang karawan ko. hindi niya kinakausap si Peppa o Mommy Pig, kundi tayo. Na parang gusto niyang malaman natin kung gaano siya kasaya. Si Edmund Elephant ay pinuri ng tagapagsalaysay bilang medyo matalino. Matapos niyang tamang ipaliwanag kung paano gumagawa ng kuryente ang windmill. Si Edmund Elephant ay medyo matalino. Sakto sa oras, ngumiti si Edmund Elephant sa kamera na parang buong buhay niyang matalino ay hinintay lang niyang formal na kilalanin siya. Pati imahinasyon ay apektado. Sa time capsule episode, naisip ni Peppa na titira sila ng mga kaibigan niya sa buwan sa hinaharap. Inakala ni Danny Dog na nagpapalipad siya ng space rocket at habang ginagawa ito, lumingon siya at nagsalita sa kamera. Ako ang magpapalipad ng space rocket. Binasag niya ang ika-4 na pader sa loob ng imahinasyon niya, kaya napaisip, alam ba ni Danny na umiiral tayo kahit sa panaginip niya? Si George ay nagkaroon ng magandang karanasan sa episode ng dentista. Matapos siyang bigyan ng kumpirmasyong maayos ang mga ngipin niya ni Dr. Elepante, sinabi ng tagapagsalaysay na labis na ipinagmamalaki ni George ang pagkakaroon ng malilinis na ngipin. Ipinagmamalaki ni George ang malilinis niyang ngipin. Agad humarap si George sa kamera at ipinakita ang mga ngipin na parang nasa toothpaste ad. Si Miss Rabbit ang may pinakakagulong eksena. Sa patimpalak ng pagganta, nag-rap siya tungkol sa mga trabahong ginawa niya, gaya ng pagiging bumbero, scuba diver, at librarian. At binanggit na minsan siyang nabigyan ng medalya ng reyna. Tinapos niya ang lahat sa pagsabing boom at pagbagsak ng mikropono. Pero ang tunay na pagbasag na ika-4 na pader ay kung saan siya nakatingin buong oras. Hindi sa hurado o sa kahit sino sa eksena, kundi sa atin. Matagal na siyang naghihintay. Matapos ang 8 season ng trabaho na parang 50 iba-ibang trabaho na may magtanong tungkol sa kanyang sipag. Na nasa kanya na ang entablado, tinitiyak niyang makita natin ito. Ayan na. Simula pa sa unang episode, tuloy-tuloy na binabasag ni Peppa Pig ang ika-4 na pader. Aling eksena ang pinaka-nagulat ka? I-share sa comments. At gaya ng dati, makikita tayo sa susunod na video.